Yeah. Mark Moto Vibes. Review mode. So ayun ang mga boss no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan, at para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga. Diyan sa screen nyo, ilalagay ko na lang para at least meron tayong reference, and available din po sila sa hulugan. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, available nga po dito sa may Rosie Angat branch. Itong Volt 125, meron sila isang unit dito na kulay blue and black combination. So ayan, sa mga nagtatanong and update para dito, yung presyo niya, ayan, lalagay ko na lang din at nakita nyo naman na siguro yung presyo natin dito, mga best no, ngayon 2025. Okay, meron tayo ulit available na Boss 125 ng Motoposh. Meron tayong kulay red dito at meron silang kulay blue din doon na naka-display din. So, ayan, ngayon ko na lang ulit to na walk around para update vlogs na rin para sa mga gustong bumili ng itong motorcycle. Kasi nga, halos lahat, karamihan din sa mga brand na pinupuntahan natin, merong available na ganitong unit. So, Boss 125, meron tayong kulay red dito at meron din doon kulay blue naman. So, dalawang kulay available dito. And ayan, so, walk around na natin para sa mga update at mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Let's go! So ayun na nga, umpisa natin dito sa taas. Meron na tayo ditong lever guard or yan, cover para sa ating lever or sa mga kamay natin. Yan, meron na tayong cover. And yung ating headlight, naka-LED na rin yan. Meron tayong daytime running light dito sa side. Yung ating signal light, flexible din, LED na rin yan. Meron tayo ditong front fender. Ayan ang itsura niya. Okay, flexible din, tsaka mahaba din yung extension. Extension pa tayo dito na matte finish. Naka-air-cooled tayo rito. Telescopic fork, naka-wide spoke. At yung size dito ay 2.5 by 17. And then, naka-single disc brake tayo dito. And dual path caliper. Ayan, so yung makina natin is talagang nakalabas na tayo rito. Ayan, naked. Okay, so kapag magbubundok tayo, talagang bugbog yung ating makina dito. Pero kagandahan kasi mahaba yung ating fender dito. Kaya hindi siya masyadong mapuputikan. Pero ayan, talagang nakaganyan na yung design niya. So yung ating decals, halos same pa rin naman yung design niya dito. Parang may graffiti lang siya dito. Tapos may boss. Dito yung 125. May lining na kulay white. Then sa likod, plain lang. No? Minimalist lang yung datingan niya. Tapos meron tayong Motoposh dito sa kanyang makina na kaya engraved naman yan. Yung brake pedal, smooth lang. Kickstart, meron tayo rito. Ayan, sa kanyang headlight, ang ganda ng itsura. No? Ang ganda ng cowling niya rito. Meron tayong mga design dito na parang patulis. Naka-LED rin tayo rito. Yung signal light natin dito is flexible naman. LED rin. Okay, ganyan yung formahan natin dito. Para mga CRF din yung datingan niya. Ating front fender, ano din siya, mahaba din, at meron din tayong mahabang extension dito. Naka-telescopic fork tayo rito. Okay, may Rosie, and then yung ating size ng tires is 2.5 by 17. Naka-tube type pa rin naman to. And yung ating mags dito, kakaiba lang din yung design niya. Ayan, sa kanyang disc brake, wavy design din tayo rito. Dual path caliper. Naka-air-cooled tayo rito at naka-Euro 3 na rin tayo. So dito naman is meron tayong Volt na decals. Ayan, ito na may tsura ng decals natin dito. May Rosie, may kulay blue sa taas. Kulay blue din dito na may white. And meron tayong mga parmahan na ganito. Ayan, may patulis din tayong design dyan. So may kickstart pa rin naman tayo. Yung ating makina, meron tayong Rosie na naka-emboss. Rear brake pedal, smooth lang din. Foot pegs natin, combination ng rubber and metal.
O yung ating foot pegs din dito. Same lang din. Ating foot pegs, hindi siya napiplit. Combination ng rubber and metal. Meron din tayong combination ng rubber and metal na foot pegs na malaki para sa angkas naman yan. So yung alloy, ito naman plastic. Tambucho niya, halos same lang nung tambucho ni Typhoon. Kaya meron siyang motopost dito. Naka dual shock, adjustable, tapos meron tayong swing arm. Maliit lang yan, naka drum brake, wide spoke tayo rito. Yan. Tapos meron tayong 2.75 by 17 sa likod. Yan. Dito naman sa side nito, meron siyang parang carbon fiber finish. So, grab bar, simple lang. Upuan natin, meron dito na yan, maganda rin yung seat niya. May stitches din tayo rito. Sobrang lambot din yan. May stitches din dito. Ayan, hanggang dito sa OBR. Makapal yung ating foam na ginamit. So, tingnan natin yung compartment. Kung ano yung itsura. Ito yung itsura natin. Compartment natin, meron tayo rito. Dito rin nilalagay yung ating battery. Ayan. So, wala tayong helmet dito. Ayan, sa gas tank natin, ito yung datingan niya. So, nasa 4 liters yung kanyang gas tank. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin yan. Tapos yung signal light natin dito, LED, may reflector. Then, yung ating fender din, flexible din. Okay, so ilagay ng plate. Ayan. Sa side, meron tayo rito, chain cover, at yung size nga pala ng ating sprocket is 36428. Yan yung size ng ating sprocket. Ayan. 4 speed nga pala ang isang to, and then meron tayo rito dual head shifter. Mucho, medyo manipis lang or medyo maliit lang yung ating elbow. Tapos meron tayong cover na metal. Ayan. May 125 din dito. So, naka dual shock tayo rito at adjustable naman. Swing arm. Maganda rin. Ito naman yung supplier niya. RSPDL125. Ayan. Yan yung ating supplier nito. So, naka drum brake. Maganda rin yung mugs. Yung size dito sa likod ay 2.75 by 70. Ayan. So, meron din tayong grab bar. Napakasimple na ng ating grab bar. Yung ating foam. Yung ating upuan. Medyo matigas siya. Tapos, yung leather natin dito, medyo madumi lang ng konting-konti lang. Kailangan lang tong mapunasan mapunasan lang din. So, ayan. Yung ating taillight is naka LED rin. So, sana ganito yung mga LED mga taillight natin dito. Ganito yung LED nya. So, signal light nya rito. Reflector, lagayan ng plate. Fender natin, manipis lang. Ayan. Tapos, ano rin naman siya, flexible. Ayan. Sa kanyang handlebar, meron tayong upright position. Switches natin dito, meron tayong electric starter. Ito parang naka-quick throttle. Yung grip natin makapit din naman. Yung ano natin dito, yung grip makapit. Yung throttle natin dito is mababaw lang din. Ayan, yung lever smooth lang din. Ito naman sa side, naka semi-automatic tayo rito. Park light, headlight, and off. High and low, signal light, busina, and then choke natin dito. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, naka-analog type. Meron tayo rito speedometer, odometer. Ito yung signal light, pag neutral. Ito naman yung pag naka-high beam. Ito naman yung ating fuel gauge. May gear indicator dito na maliit na digital. And then yung ating ignition. Simple lang. Okay. Meron naman din tayo ritong compartment. Ayan. So dito rin yung battery. Medyo maliit lang yung ating compartment dito. Yung gas tank natin dito. Nasa 4 liters lang din. Ayan. So sa kanyang sprocket, ang size dito ay saan na yung size? Ayan, 36. Okay, so may chain cover na rin tayo rito. Naka dual head shifter. And then may RUSI din na naka-engrave dito, or naka-emboss pala. Ayan. So sa ating panel gauge, meron tayong analog type. Ayan, makikita natin dito yung fuel gauge, signal light, neutral. Ayan, pag naka-high beam. Tapos meron tayong maliit na digital dito para sa kanyang gear indicator. Ayan. So, speedometer, and then odometer niya. Yung kanyang ignition. Ito, simple lang. Tapos, ito naman yung susi. Ang liit lang, ano.
Tapos dito naman, sa ating switches, ito parang naka-quick throttle na rin tayo rito eh. Ito yung itsura niya. Oh. So, electric starter lang. Ito naman yung lever natin dito. Smooth lang din yung grip natin. Makapit din naman. Tapos, mababaw lang din yung ating throttle. Ayan. So, sa side naman, meron tayo ditong park light, headlight, and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Wala lang tayo ditong hazard switch. So, ito yung tsura at yung kabuuan ng Boss 125. So kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Auto 2.0 and then subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel na iMark Auto. So, yun lang para sa update natin dito sa Motoposh Pulilan Branch. Itong Boss 125. Ay, syempre. So, ito yung kabuuan ng ating Volt 125. So sa lahat ng mga nagtatanong at mga naghahanap ng update para dito, yan, available po dito sa may Rusi Angat branch. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghihintay ng update para dito sa Volt 125. Ayos na yan. Ride ang galong ride mode. Ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start. Pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget na trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang